Good day to our televiewers. I am Dalsa Montalban-Hizon at ito ang Nego Talk, ang inyong makakasama sa mga usapin ukol sa mga negosyong tulay sa inyong pag-asenso. Quality customer service is one of the most important ingredients for one business to maintain profitability and continued success. Ang ating featured guest this episode ay nakilala dahil sa kanilang excellent service sa photo and video coverage ng iba't ibang events, ang Advergraphics. This episode, aalamin natin kung paano na ibibigay ng Advergraphics ang exceptional customer service at kung paano nila tinitiyak na laging dekalidad ang photos at video footages na ibinibigay sa mga clients. So upang samahan tayong pag-usapan yan, ating makakasama si Mr. Ronan Yabut, owner ng Advergraphics. Welcome to Nego Talk, Mr. Ronan. Good day po sa inyo. Hi po sa mga televiewers natin. Ayan, all right. Single but not anymore available. Very young and dynamic ang ating guest ngayon. Pero kung mapapansin po ninyo, dito po sa Nego Talk ay sa dami na po ng ating mga naging panauhin, malalaman po natin na kahit sino pwedeng pumasok sa negosyo. Talagang you can start your business 20 years after raising a family or like 5 years after you get into one field and you get into another after. Pero in this particular episode, si Mr. Ronan ang ating panauhin ay right or shortly after college, pumasok na sa negosyo. So you graduated, Mr. Ronan, from UP Baguio with a course in mass communications, right? Major in journalism, minor in broadcasting. Journalism and broadcasting. Okay. And this is the field that you are now in. Na rin, no? That was in 2004 when you graduated. 2006, itinayo mo na ang Advergraphics. Opo. Did you know from the start that this is what you really wanted to get into? Ito na ba yung talagang passion ninyo? Actually, college pa lang po kasi may mga, since mass comm din po kayo, di ba, meron tayong mga production subjects noon. Noon, hindi pa masyadong ganun kadami mga nag-edit na video. So kami, dun sa production team namin, meron kaming broadcasting meron kaming production na kami mismo yung nag-edit, na hindi kami nagpa-edit sa iba. So, doon ako nahasa. Kasi, i-introduce sa amin yung mga software like Photoshop, Adobe Premiere. Ang ginawa ko noon, kinopya ko yung rights ng school or nag-install ako ng software dun sa computer ko. And then, imbis na umuwi ako everyday sa Pampanga, talagang nagsusunog ako ng kilay dun sa boarding house namin. Pinag-aaralan ko yung mga software na yun para makapag-edit kami. Wow! At, alam mo, natatawa ako, Ronan, kasi nung panahon ko wala pa yung mga Photoshop, no? So, I guess, you have also, it has been also a stroke of good fortune na yung field na pinasukan mo, talagang very relevant in today's times, and you have all the tools right now at your fingertips na talagang, of course, yung talent, talagang hindi mabibili ang talent, di ba? At ang bihasa sa negosyo. Pero, you know, yung tools pa lang, do you consider that as an advantage already for you? Actually, yung mga tools natin, para sa akin po parang secondary lang sila. Okay. Kasi nagsisimula talaga yun dun sa passion mo, at dun sa galing mo. Kasi nanggaling din ako dun sa time na wala akong tools. Na nag-i-improvise lang ako, ganyan. And then, since nagturo din ako sa Assumption, sabi ko sa kanila, sa mga students ko, hindi hadlang yung pagkakawalan ng tools to come up with a good production. And of course, we very well know that, no? Dahil in college, medyo limited nga talaga yung resources. At kung dun ka nga nahasa, well, I guess, with the right tools, what more, di ba? What more ang mai-offer ninyo sa inyong clients? Okay, for those who are watching, the young ones who want to get into business, anong masasabi mong hindi mo natutunan sa eskwelahan na ngayon nakikita mo na napakahalaga sa negosyo? Actually, talagang hindi ko natutunan sa eskwelahan yung yung mentality natin. Kasi lalo dun sa konteksto ng mga schools dito sa Pilipinas, we are trained to be employees. Okay. Ako, maswerte ako, nakapagbasa ako ng mga books, may mga business friends ako na nagsasalita sa akin na, Ronan, sabi sa akin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede tayo maghanap ng trabaho. Bakit di mo naman try magbigay ng trabaho? So, yun po. Kasi, for example, sa mga schools natin, tinatrain nila tayo para maging employees. Kung bibigyan natin ng mga end, ng mga in-check,
na marami din ang mga friends na in-check. Sila, they are not trained to be employees. Kasi ang usual sa atin, magsumikap ka magtrabaho or magsumikap kang mag-aral para makakuha ka ng magandang trabaho job, in other companies. Tama. Okay. Pero ang gusto kong targetin sa buhay ko ngayon, hindi para makakuha ng magandang trabaho, kundi makapag-earn or makapagtayo ng isang company. So, no matter how small my business is, at least sa akin siya. Alam mo, I am having so much fun and I'm enjoying talking to you right now, Ronan, kasi that is something that not a lot of people actually know. And ang tawag kasi dyan, yung sinabi mo ngayon, entrepreneurial mindset, which by the way, no, DTI, congratulations on your caravan dahil tinuro nila, marami silang na-impart sa mga business men and women under their fold tungkol dito, no? Pero yung entrepreneurial mindset, it's not common na tama ka dyan na yung iba nag-aaral para makakuha ng maka-graduate para maging marketable sa mga kumpanya para kunin sila. But actually the mindset of, magtatayo ka ng sarili ko negosyo, ako ang magbibigay ng trabaho, yan ang very rare, and that is actually one advocacy that we have here on the show that we want to share with the viewers, and we are glad to have you right now para maibahagi din ang iyong kaalaman tungkol dito. So, okay. Let's start with the beginnings of your company. Ilan kayong nag-umpisa sa kumpanya? Did you do everything on your own? Do you have partners in the company, or is it purely solely run by yourself? So, ikwento ko muna yung beginnings namin. Yes, please. So, pagka-graduate ko po ng college, so yun nga, mahilig na ako sa editing, sa layout, sa post-production. After nun, nagtrabaho po ako sa Brent International School. So, nakalinya pa rin dun sa graphics. Naging film and video specialist po ako dun. And then, nakita ko dun, so since school yun, parang na-inspire ako magturo kasi nakikita ko yung interaction ng teacher at saka ng student. So, after nun, nagturo naman ako sa Assumption. Nagturo po ako ng mass comm doon, communication theories, sa production po, ganyan. And then, habang nagtuturo po ako doon, meron din po akong mga linkages sa mga studio dito sa San Fernando, sa Angeles, at saka sa Guagua. Okay. So, doon po ako nahasa sa mga photos, ganyan. Nakikita ko yung mga trabaho ng mga photographers, nakikita po yung mga video nila. And then parang nag-flashback sa akin yung college days na, nga pala, no, parang ito yung gusto ko. So, may time na pinagsabay ko yung pagtuturo at saka yung photography at yung videography. And then, nung pong makasaysayang November 4, 2006, doon po kami nakapag-cover ng kauna-unahang coverage po namin, nakasal. Wow. So, yun po ang sinasabi kong umpisa po ng Adver Graphics. Okay. And that was 2006. Okay. So, you are in the business of photo and video production and post-production. Ibig sabihin, lahat ng coverage needs, lahat ng finished products, pictures, videos, DVDs, hard copies, etc. But anong masasabi ninyo na inyong bread and butter? Is it, nabanggit nyo, no, ang first coverage nyo is weddings, but you also are into like TV, commercials, ganyan, etc., etc. Everything, like short films, ganyan. But what can you say is your talagang bread and butter for your business? Kami po nakagawa na rin po ako ng parang advertisement or parang AVP sa isang professional dito sa amin sa Guagua, sa dentista. Magagawa na po kami ganun. And then, nung nagtuturo po ako sa Assumption, and then till 2008, kami po yung video editor dun sa mga mise en scene na mga short film po nila. Pero, kaya nga po ang pangalan po ng aming business ay Adver Graphics. Ang una po niya, yung pong adver came from the word advertising. To capture the attention. Parang ganun ang ibig sabihin nun eh. And then the graphics. So, kasi ang una kong balak, yung ang paggawa ng EVP.
Pero ang nangyari sa market namin dito sa Pampanga, parang lumalapit talaga sa amin yung mga weddings, birthdays, debuts, ganyan. So may mga events po talaga. So it's not really a function of what your expertise is. Hindi dahil mas expertise nyo yung mga wedding coverages. Kung hindi, function na rin ng kung ano yung market natin dito sa Pampanga. Mas marami pa rin ang talagang nakaka-appreciate ng coverages in terms of weddings and special occasions rather than companies na nagpapagawa ng mga AVPs. Or Gumagawa rin po kami ng ganon. Pero marami nga po lumalapit, which is, di ba, hindi mo naman sila kailangan ipahiya. Tama. So, yun po. At saka, makaka-add din yun sa portfolio mo. Yes. So, tinitake na rin po namin sila. And of course, these are special occasions and special moments. And big moments mean, opportunities for business as well for companies like you. Tama. Pero, hindi ba, tell us about the industry. Napaka-competitive, I understand, ng industry na ito, ng photo and video, especially for special occasions like weddings. No? Yes. But before we talk about how competitive this industry is, we have to pause for a short break. Nandito lamang po tayo sa Nego Talk. Alright, nagbabalik po tayo sa Nego Talk at kausap pa rin natin si Mr. Ronan Yabut, owner of Advergraphics Print and Motion Graphic Solutions. Yan po ang full name ng Advergraphics. And they are in the business of photo and video production and post-production. So you can just imagine the lineup of products and services that Advergraphics has. And later, pag-uusapan po natin yan. Pero bago muna natin pag-usapan ng inyong products and services na ino-offer sa inyong clients, no? Could you tell us more about the industry? Kasi parang I know for a fact that it is very competitive. Lalo na if your bread and butter is really wedding and special occasion coverage, production, post-production, and the like. So, bakit ninyo naisipan pasukan nito? And how do you manage to not just stay afloat, but talagang be successful in this industry which is so competitive? Actually, kung nakakausap ko po yung mga dating mga matatandang photographers, kasi marami din mga friends. Aray ko, matatandang photographers. Sabihin na lang natin mga relatively experienced. Veterans, yeah. Okay. Sabi nila, mas malakas daw kumita yung mga photographers noon compared ngayon. Kasi ang digital age kasi parang universal leveler yan. Everybody nowadays could just buy a DSLR camera and then sabihin nilang photographer sila. Exactly. Diba? Yung mga pictures nila, lagyan lang nila ng photography sa dulo. Photography by something. Alright. Meron nga joke sa Instagram, mag-take ka lang ng picture tapos i-filter mo lang dun sa FX. Professional na yung picture. So, you're right. But anyway. Kasi daw noon, since walang masyadong access sa ganung technology yung mga tao. Hindi naman lahat marunong mag-load ng film sa camera, ganyan. Hindi naman lahat alam yung mga technicalities nung film photography. So, noon, mas konti sila relatively ngayon. Pero ngayon, ang maganda, may access tayo sa technology, napakadaling kumuha ng magandang picture. But the challenge is the innovation. Ang innovation na ngayon, kung hindi mo matataasan yung quality mo. Like for example, ako, ang aking standard po kasi ngayon ay yung mga pictures na nakukuha natin sa magazines. Okay. Ganun yung mga standards natin. Kasi we are exposed to media, yung mga gawa ng mga tao, mga professional photographers of Tsaka TV. one click lang, di ba? You see all these photographs. Opo. At saka sa mga magazines. Tayo, kung bibili lang tayo ng mga DSLRs na high-end and then high-end lenses or mga high-end na technical stuffs na bibili natin, hindi natin magagawa yung mga ganong klaseng standard kung hindi natin tataasan yung ating skills at saka yung mga know-how natin. So, kami po, nag-survive kami sa business na ito, it's because of the quality we offer. Hindi lang po basta we are bragging about our equipment. Hindi lang po. Kasi kami po, continuous po yung pag-aaral namin. We do thorough research. We always ask our clients kung
ano yung maging feedback nila sa amin. Ma'am, maganda ba yung naging feedback ninyo sa amin? Maganda po ba yung mga pictures namin? And then kami po, pag nagma-market po kami, lagi po namin sinasabi sa mga clients namin, if you don't like how your pictures were taken, we'll give your money back. So, ganun po talaga Ganun kayo katigas. ka-confident sa Opo. inyong craft. Opo. Ano yung mga techniques and tips and tricks, techniques na ini-employ ninyo para mapaganda ang inyong gawa? Which you may say na may uniqueness, no? Dahil Opo. dahil ganyan kayo ka-confident, no? I'm sure it stands out. You are confident to say na it really stands out. Iba siya. Yung know-how, tuloy-tuloy ninyong pinag-aaralan. So, what sets your craft apart from what is available ngayon sa market? Yung pong aming craft, hindi po siya dependent sa mga tools namin. Okay. Dependent siya po sa amin, sa aking workforce, especially sa akin. Kasi, like for example ako, I personally train my staff. Like for example, ang kanang kamay ko dito yung aking kapatid, Okay. na si Christine Yabut. Hello, Christine, kung nanonood ka man. So, at saka yung mga video editors ko, tinetrain ko po sila personally. And then, hindi po talaga, meron akong philosophy na fina-follow yung philosophy ng Kaizen. Ang ibig sabihin ng Kaizen, yung Japanese term na yung continuous growth, continuous development. Hindi kami yung tipong, okay, maganda na yung mga gawa natin. Period. Hindi. Continuous pa rin po. We always find ways on how to make things better. And then, kamukha nga po na nabanggit ko kanina, we always ask our customers, our clients, kung ano yung gusto nila. Kasi, like for example, kayo po yung bride namin, tatanungin po muna namin kayo, ma'am, ano po ba yung gusto ninyo? Kung, we even ask kung may mga pictures kayong alam na type ninyo, send it to us. So at least may idea kami kung ano yung taste ninyo. Parang may visual pegs Opo. silang ibibigay. Kasi hindi po namin mamimit yung goal namin kung hindi namin alam kung ano yung sinet ninyong standards. Okay, that is very interesting, Ronan, kasi you're in the business of, photo, video production, no? Kailangan ang mga tao mo creative, di ba? Actually. So, talagang yung output dapat talaga creative to the nth level, di ba? Talaga po, talaga. But, at the same time, balancing kung ano yung type ng client. So, Opo. isn't that a conflict for you sometimes? How do you balance being creative and applying, kasi kanya-kanyang Opo. taste din yan di ba? Opo. So, how do you teach, unang-una, how do you teach your staff to be creative when they have their own creativity? May kanya-kanyang style, may taste, and balance it with that of kung ano yung preference ng kliyente ninyo. Actually, dyan po tayo nag-excel. Since communication major tayo, dyan ko na-apply yung open communication, ask for feedback. So, sa pagtitrain po ng mga subordinates ko, I am training them, binibigay ko sa kanila yung paggamit ng tools. Like for example, yung mga technicalities sa software, technicalities sa equipment. And then at times na tagang nag-hands-on ako para at least ma-imitate nila ako. At pag lumampas na po sila dun sa stage ng imitation, and then pwede na sila mag-deviate from kung ano yung nakopya nila sa akin. Doon na sila nagkakaroon ng wings, kumbaga. Opo, ganun po. And then sa mga kliyente naman namin, open communication pa rin naman po. Kasi napansin ko, being 6 years sa business, wala naman pong mahirap na kliyente as long as you have open communication, feedback, ganun po. Alright, and that is one of the reasons why we invited you to guest today, to share your knowledge on customer service, because customer service varies from business to business. Diba? Sa restaurant, Opo. meron kayong customer service. Sa telecommunication, may customer service. In your case, dito sa inyong industry, which is photo and video coverage and production, no? How do you illustrate customer service that will be easy to understand? Actually, being in a business na service-oriented yun sa amin, it's a very unique business compared dun sa mga businesses na product-oriented. Kasi kami, intangible siya for the meantime, unless maging album na siya. We define customer service as we stick to the highest standard of quality. Kumbaga, highest standard bar none. Ganun ang lagi namin sinasabi sa mga clients namin.
Actually, if I may share with you yung isang client namin na usually mga clients namin galing ng abroad. Okay. Kasi nga we use social networking sa To business. market your business. Opo. Kung ma-share ko lang po, nag-chat siya sa akin. Magkano daw yung mga packages namin. And then, kasi daw, nakita niya yung mga works namin. Okay. So, nag-reply po ako sa kanya. Namahalan po siya dun sa services namin. Uy, mahal pala, sabi po sa amin. And then, after a month, nag-chat siya ulit sa akin. Sabi niya kasi sa akin, ganito, alam mo, Mr. Yabut, nagpa-canvas ako ng services para sa kasal ko dyan sa may Pampanga. Okay. And then, nakita ko yung mga outputs nila, yung mga works nila. Hindi sila papantay sa works mo. So, sabi niya, kahit medyo mahal ka, ikaw yung kukunin ko kasi isang beses lang ako kakasal. So, gusto ko maganda yung picture. So, kasi ganun, yung target market po kasi namin, yung mga taong gusto talaga mataas na quality. Napakasarap naman pakinggan nun Opo, from a client, no? Actually. All right. More of this conversation when we come back dito po sa Negotalk. Nagbabalik po tayo sa Negotalk at kausap pa rin po natin si Mr. Ronan Yabut of Advergraphics, the incidentally official photographer and videographer of the Lakanat Butiani San Fernando 2012 and Lubao. Okay, all right. So, in the flesh, for me. All right. So, okay. One thing that I really like about your mission, no, yung inyong kumbaga, isa sa mga guiding principles ninyo is that you make it a point that you always give your clients something extra. This is something very important that people engaged in business should always keep in mind. Kasi meron tayong tinatawag, di ba, Ronan, na basic parang basic requirement or minimum requirement. Kung shampoo ka, ang minimum requirement mo maglinis ng buhok. Pero, di ba, maglalagay ka ng extra, then that adds to your value. In your case, as a photo and video production company, minimum requirement sometimes is just coverage. Pero you make sure that you give your clients something extra all the time. Ito ba, walang mintis na nagbibigay kayo ng something extra? Yes, ma'am. Especially po sa mga DVDs po namin, sa mga videos po namin. Ito po yung mga marketing pitch namin. Ito pong DVD po namin, just in case na you forgot your album and you still want your friends to see your pictures, gagawa po kami ng slideshow presentation ng lahat ng mga wedding pictures ninyo sa DVD included dun sa main video ninyo. So that's something extra na actually option na lang po sa amin kung bibigay namin sa kanila. Okay. Pero so parang throw-in lang kanila. talaga yon. It's not really part of the paid package. Yep. Pero parang isa-throw-in nyo lang. Yes, kasi ma'am, you know what's good in business, ma'am? You give the extra value without extra cost sa part ninyo. Like for example, yung po kasing extra slideshow na yon, it would be just an extra effort from us. Just a few minutes of your time to put it all together. Yes. Pero pag nakita po ng mga clients namin, actually yung iba malaking bagay yun. I wish I had known you. I wish you had Advergraphics when I was getting married. Diba? Because, normally you pay for things like that. Extra DVD copies, talaga naka-charge din. But in your case, that is, something that you are happy giving away. Yes, ma'am. At saka, kung maikwento ko lang po sa inyo, yung mga naging di ba, naging photographer po ako ng Lakanat Butiani ng Lubao 2012 at saka ng San Fernando. Lahat po sila, kahit hindi po sila Miss Photogenic at saka Mr. Photogenic, binigyan ko po sila ng extra print. Napakaswerte naman. Opo, ganun po siya. Kasi I'm so proud of my pictures na hindi ko mapigilan yung sarili ko na bigyan sila. Ganun po ako proud kasi kung hindi ako proud, hindi ko sila bibigyan. Kasi feeling ko, baka mapapangitan lang sila, ganyan. Pero maganda po kasi. O kaya bayaran mo. Opo. At saka kasi, advertisement din po yun. Kasi, for sure, may titingin po ng mga pictures na yun. So, and I think, it is that spirit of generosity rin, na yan ang nagpapabalik ng repeat business, or, it's the goodwill na ganyan, na talagang nagdadala ng swerte, di ba? Opo.
kadalasan? Actually, yung pong pagbibigay nyo ng impression sa tao na hindi kayo matakaw, quote-unquote, matakaw na puro lang kabid. Dapat marunong po kayong magbigay. Kasi in the long run po, yung impression sa'yo ng tao, magkakaroon po siya ng karma effect na would be working on your advantage. All right. And such a wonderful attitude. I wish all business people thought like you. Ganun din po wini-wish ko. Sana. Sana. Okay. Now, on to your products and services, Rodan. Ito, meron tayo dito. This is, of course, the albums that we see here is part of your work. Opo. This is your work and part of a wedding package. Yes, actually. Could you tell us about your wedding packages that are available para sa inyong mga clients? We do photography, basic photography. And then, meron din po kaming, kung doon sa mga aspiring na models, gumagawa rin po kami ng mga photoshoot. Okay. Yep. And then, gumagawa rin po kami ng mga AVPs, MTVs, ganyan po gumagawa po kami, ganyan. And then, actually, mga magjowa, na trip lang nila magkaroon sila ng pictures, we also cater to them. Prenup kunyari. Opo. Okay. Opo. All So, yun po. right. Okay, so that is basically everything that you do. Yep. Pero of course, yung mga post post requirements dyan, iba-iba na, no? Like Opo. picture na naka-frame, Opo. picture na naka-album, So, marami po yan. Marami iba-iba po yan. pa. And to see a complete list of your products and services, where do our viewers go? Kami po, makikita nyo po kami sa Facebook. Add nyo lang po ako, ronanyabut@yahoo.com. Alright. Ganun lang kasimple. Opo. Okay. Itong mga packages na to, could you give us a rough idea kung may mga interesadong nanonood? Kung magkano ang kailangan nilang i-prepare, how much do you offer these packages? Okay, as of now po, ano bang month ngayon? Ngayon ay June. Ngayong month of June Okay. 2012, ang minimum package po namin, ang worth po niya ay 45,000. Pero wag po kayong ma-dishearten doon sa price na yon. Kasi Ano ang inclusive doon? meron na po siyang complete photography services, meron na po siyang album, meron na po siyang video. Okay. So yun po. Tapos meron din po siyang guest book, ganyan, kalmukha po nito. Okay. And then, syempre may mga, kasi ang 45,000 is something big sa mga taong makikinig. Ganito lang po yung masasabi ko. Kung nagtitipid po kayo, meron din po kami mga offerings na like for example, photography lang. Okay. So for example, kung nagtitipid po talaga kayo, we could also offer photography services lang. Like for example, yung picture nilalagay lang sa CD. Okay. Tapos sila na ang magpapaprint. Yeah, we could also do that. Okay. Ang maganda po dito, ganito. Marami po kasi na mga tao na gusto nila package na lahat. Kahit hindi masyado maganda yung pagkaka-photograph po nila, basta package na lahat. Hindi po. Mas maganda po na from the very beginning, ang picture po ay magandang pagkakakuha. Kahit nasa CD lang po siya. Kasi after po ng wedding ninyo, na may pera na kayo, pwede nyo siyang gawing magandang album. So maganda po ang picture na pagsisimulan, hindi yung pagagandahin na lang sa post-production, which is hindi ganong kagandahan na po. And that is of course from an expert's point of view. Opo. Alam mo ba, may mga kilala ako, sarili nilang wedding, titipirin ng pagkain, which is rare for us Kapampangans. Titipirin ng pagkain para lang maganda yung pictures. Kasi, ang mindset, iniisip nila, naku, makikita to ng mga apo ko. Ito Actually talagang for posterity na you can never change yung what's there in the picture. Opo. So, they really invest sa mga ganitong packages and they make sure to get. Like, I guess, parang yung tumawag sa inyo na kliyente yung balikbayan na pinili kayo even Opo. because of the with price. the higher cost. Opo. No? Okay, what is the reason why comparing your rates to other photographers? Ano yung reason kung bakit medyo mas may kataasan ng konti ang inyo? Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, we spend time. We spend time in taking photographs. We spend time in the post-production. And we spend time leveling up our abilities, our skills. So, ang binibili niyo po sa amin, hindi po yung album per se, hindi yung camera per se, or lente per se. Hindi yung cost ng photo paper. Opo. Yung value kinakabit namin doon sa photo paper na yun. Alright, so it's the Opo. time, effort, the expertise, the skills, Opo. the creativity of the people behind it. Opo. Actually. Opo. No? And sabi nga nila, art is priceless.
Opo, actually. quality is priceless. So, if you like what you see, then just go ahead and go for it. Di ba? Opo, Sabi nga opo. nila. Alright, how do you market ang inyong kumpanya? Okay. Ang marketing po namin, we are using the new technology, lalo yung social networking. Ang sistema po namin ay through referral system. Okay. At saka yung commission-based system. So, ang referral system po, marami po kami mga friends na couture, mga friends na bakers, mga friends na sa yung mga places na events, reception places. Okay, so people in the same industry. Opo. Parang tinatawag natin, more commonly known as, di ba, wedding and Opo, event linkages. suppliers, linkages. Okay. Actually, ma'am, ikaw pwede ka rin mag-refer sa amin. Wow, o sige, So, gusto ko lahat, yan. lahat po ng nakakalam nito, you could refer to us. Okay. And then, yung commission-based system, dun siya pumapasok. So, pag nag-refer ka sa amin, and then, naging successful yung referral mo, meron kang commission sa amin. Ah, really? In Yeah. in cash? Yep. In cash? Percentage po nung package. Oh, So, we help okay. people who help us also. Wow, Opo. all right. That is nice. That is Opo. one way actually of marketing Yep. your company, but at the same time nakakatulong ka pa, Yep. nagbibigay kang Yep. kabuhayan sa ibang tao. Opo. At the same time, natutuwa pa yung kliyente mo Yeah. dahil masaya sila sa nakukuha At saka nila. maganda doon, ma'am, ang lahat na makakapag-refer sa'yo na mabigyan mo ng commission, automatic agent mo na sila. Okay, wow, napakaganda niya na. Magaya nga yan sa negosyo natin. Okay. Opo, maganda po yan. Alright. May isa ko nagustuhan, yung helping hand mentality ng Advergraphics. Mamaya-maya, we have to pause for a break, but when we come back, we will talk more about that. Dito lamang po sa NegoTalk. Tayo po ay nasa NegoTalk pa rin at kausap natin si Mr. Ronan Yabut of Advergraphics. Alright, into the business of photo and video production and post-production, wedding coverages, special occasion coverages, AVPs, and everything related to that. Okay, so napansin ko, Ronan, no, na hindi lang kayo, I mean, for a company as young as you are already engaged in corporate social responsibility. Dahil earlier, during the break, no, nakwento sa akin ni Ronan na you actually trained out of school youths. Opo. Kasi ang isang nagustuhan ko sa mga kwento mo sa akin, you also, because you are so particular about the quality, talagang minimithi mo rin to upgrade the know-how, the skills of people who are in this field as well, no? Opo. Mga nakakatrabaho mo Opo. din. And nag-extend pa to your training out of school youths Opo. to do the craft. So Yes. could you tell us more about that? Actually, sa business na to, hindi mo na magagawa lahat eh. Let's admit it. Sabi nga sa sarili ko noon, hindi ko may imagine kung ano yung magagawa ko. Kung 10 tao lang ako, ang equivalent ko. So, ang kagandahan ng pagkakaroon ng isang business is magkakaroon ka ng opportunity to scout for people at sa yung potentials nila. And then in my case, sa naging history namin since 2006, may mga natulungan na po kami na magkaroon ng livelihood na para po sa kanilang pag-aaral, for example, ganyan, no, yung pambili po nila ng pagkain. Saan mo naman, paano mo sila nahanap at paano mo nalaman na makakaganda rin sa kanila yung ganitong klaseng training? For example, una po yung mga kakilala po namin sa social network, sa social connections po. Okay. Nagtatanong po ako sa mga friends ko, baka may kakilala kang willing namang magtrabaho sa post-production, pero Okay. tuturuan ko po siya. Ganyan. Okay. So as long as interesado sila, Opo. talagang inalagaan mo rin. Opo. Mga ilan sila? As of now po, pero dati, siguro may mga 10 na rin akong na-train, pero ngayon, yung iba kasi gumraduate na, yung iba umalis na, ganyan, nag-iba ng ibang work, ganyan. Pero as of now po, meron pa akong tinitrain na 2. Okay. Opo. And sila, nakakatulong na rin sila sa negosyo ngayon, Opo. sa Advergraphics. Post-production. Pero tinitrain ko pa rin po sila. Okay. And, it's a give and take thing palagi, no? Opo. Talagang,
you give your time, your effort para matuto. And in return, they also give you the best service and the best quality. Opo. And suma total, mapupunta rin naman sa kliyente yon. Opo, syempre. And, yeah, let's back to the customer service that we were talking about earlier. I think one of the most fabulous results of customer service is that you get good feedback, which kanina pa natin pinag-uusapan. No? At nakwento mo na sa amin yung isang feedback na nagustuhan mo. Pero marami pang iba na nagbibigay sa'yo ng magandang feedback na talagang ikinagagalak mo. And hearing this, ikinagagalak ko rin because, just reading them, no? May nagsabing, you give them what they want. You're a very funny and jolly team. Meron kayong magkaibang perspective dahil magkapatid kayo, so may male and may female perspective na nagustuhan din nila. What is your most memorable feedback? Aside from yung nakwento mo kanina, no? Ano yung talagang masasabi mong talagang hindi mo makakalimutan at dadalhin mo at nakatulong din sa inyong negosyo? Actually, recent lang. Yung auntie nung recent na wedding namin, nag-message po siya sa amin. Hindi ko nga alam kung binobola niya ako. Kasi ang sabi po niya, Ronan, alam mo, ikaw ang isa sa mga pinakamagaling na photographer na nakilala ko. Wow. Ibig sabi sa parang, kasi po ako feeling ko, bola yun, no? Pero I appreciate it kung she really means that. Yun po. Kasi, talagang binibigyan naman po namin lahat, knowing na yung kasal po nila ay rush, kasi galing po sila ng abroad. But we, talagang tumulong po kami, nandun po kami every step of the way, yung mga lahat po ng pangangailangan nila, even to the point na nangangailangan po sila ng mga printouts para dun sa mga giveaways po nila, tinulungan po namin sila. And I guess that is also one illustration na talagang you go the extra mile. Opo, yeah. No? At saka, one good thing about us, doon po sa marketing strategy po namin, since wala po kami physical na studio, talagang pinupuntahan po namin sila kung nasan sila. So, like for example, comfortable po sila sa public place. Like for example, sa mga coffee house or coffee shops, we could meet them there. And then, hindi po masyadong formal yung konteksto. Okay. So, the world is your studio, kumbaga. Actually. Okay. At saka in ngayon yung di ba parang mga location shoot na mga Yes, prenup, ganyan, which works for you. At least, wala na kayong overhead na iniisip. Wala na kayong utilities na binabayaran, walang rent and everything. And I guess that is one way to go about it, no? Lalo na in this kind of industry na palaging on the go. We could focus more on marketing and meeting new people, new linkages. Tama. Tama. And isa pang napansin ko sa mga feedback na binibigay sa inyo, Ronan, no? Hindi lang ang feedback na nagsasabing maganda yung quality ng photos, maganda yung package, it covers everything, including yung attitude ninyo towards work. Like merong isa nagsabi, very considerate daw ang team ninyo. What is the story behind this? Kasi kami po flexible talaga. Kung di nyo po natatanong, ang SOP po namin in every wedding coverages that we do, dumarating po kami ng 6 hours before the wedding ceremony, which is sa iba, it's too early. Kasi nagbibigay po kami ng leeway or allowance sa mga palpak na pwede mangyari. For example, traffic, or na-late yung pagdating ng gown or whatsoever. So yun po. At saka, dito po pumapasok yung pagiging OC ko Okay. Obsessive compulsive na gusto po kasi in order at saka gusto ko laging in control yung situation. Lagi akong in control sa situation. Yan po. Alam mo, during events like that, I've seen how it goes, no? Anybody who's been married before. Host kayo. At saka naging host kayo. Oo. And even kahit na ikaw lang mismo may birthday or anybody who's had a birthday or been married, makikita mo the details that go into every event, no? Opo. Kailangan ba ganyan ang personality to get into this kind of business? Kailangan ba may pagka-OC or... It helps po. At saka dapat meron kang initiative. At saka dapat ikaw yung leader type. Kasi yung ganitong business, lalo na yung event kasi, hindi mo pwedeng ulitin to So dapat this business is for the strong-willed, strong-hearted, at saka yung mga positive thinkers. Positive thinkers. Very optimistic. Opo. At saka dapat kahit nagugulo na yung paligid, dapat ikaw kalmante and you go about it objectively. So, dapat problem solver ka. So,
talagang meron ding personality na babagay dito sa ganitong klase ng Opo. negosyo. Actually, ito lagi ko pong iniisip to, lagi kong kinikinta sa utak ko to na yung personality ng businessman, nire-reflect niya lagi yung business niya. So, ganun po. So, I think kung anong ginagawa ko sa business ko, it's a reflection of myself. Alright, very well said. And with that, maraming salamat Mr. Ronan sa pagiging panauhin ninyo ngayon dito sa NegoTalk and for sharing with us so much and for providing the inspiration today. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, kung may mga huling mensahe po kayong gustong ipahiwatig sa ating mga manonood, please feel free to do so. Okay, sa mga nagbabalak pong mag-business, lagi niyo pong isipin to, profits are better than wages. Mas maganda yung kinikita mo sa business compared dun sa kung gaano man kalaki yung kinikita mo sa isang employer. Ganyan. Nothing beats having your own business in terms sa control niyo po sa sarili niyong buhay at sa sarili niyong oras. Hindi lahat ng maghahanap ng trabaho ay, of course, makakahanap ng trabaho. Bakit di rin natin try na tayong magbigay ng trabaho sa kanila? And then, building a business is for the, kamukha na sinabi ko po kanina, is for the strong-willed, strong-hearted, at sa mga passionate. Hindi po imposibleng makakapagtayo tayo ng business as long as pagtatrabahuin po natin ito, didiskartehan at palalabungin. Alright. And with that, again, maraming salamat muli. You're welcome po. In ensuring that they continue to provide quality photos and video footages, patuloy na tinatangkilik ngayon ang Advergraphics. Bukod sa husay nila sa kanilang craft, tinitiyak din nilang quality service ang naibibigay sa mga clients by going the extra mile. At this point, we'd like to thank Jasmine Furnitures for the set on our show. Call them at 045-893-3035 or 893-3036. Maraming salamat din po sa Miblas Boutique sa Maligaya 168 Shopping and Pasalubong Center sa Dolores, San Fernando, sa Lay Bear Waxing Salon sa SM Pampanga at sa Posh Nails Pampanga sa Walter Mart, San Fernando. You can try their scrubs and new polish colors. Ayan. Till next week, ako si Dalsa Montalban Hizon. Patuloy nyo kaming samahan sa NegoTalk upang pag-usapan ang mga negosyong tulay sa inyong pag-asenso. Magandang araw po. NegoTalk would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 and 893-3036.